Magandang araw mga idol, DJL Sports TV nagbabalik po mga idol. Ito panoorin natin at magbigay tayo ng reaction dito kay Boxer Short, Attorney Tolentino sa kanyang pahayag dito sa kanyang video. Casimero versus Inoue, paano kung hindi matuloy? So pakinggan natin mga idol at magbigay tayo ng reaction. Ayan na! Don't forget to like and subscribe Attorney Tolentino o Boxer Short mga idol sa kanyang YouTube channel. Ayan. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa usapang boxing. Naway nasa mabuting kalagayan po kayo mga kaibigan sapagkat talaga pong humahagapit ang sama ng panahon ngayon. At dito sa Boxer Shorts mga kaibigan, we do not monetize. Wala kayong makikitang commercial dito. Handog ko sa inyo straightforward information, walang halong mga theatrics or mga dramatics. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang isang issue na talagang hindi lumalamig. Ang bakbakang General Casimero at Naoya Inoue. Kay tagal pinlano, kay tagal inaasam-asam, pero mapahanggang ngayon ay isang panaginip pa lamang. Ang tanong mga kaibigan, ano ang mangyayari kung hindi matuloy ang Casimero versus Naoya Inoue? Well, simple lang. In my opinion, it will go down as one of the best fights that never happened. Isa sa mga pinakamagandang laban na hindi nangyari. Hindi po ito bago sa boxing history mga kaibigan. Sapagkat pag tinignan natin ang nakaraan, makikita po ninyo may mga pinili tayong laban na napakaganda sana kung nangyari. Ano ang mga labang ito? Abang ninyo dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan. Ating nga pong pinag-uusapan ano ang mangyayari kapag hindi natuloy ang bakbakang General Casimero at Naoya Inoue. This fight, kapag hindi natuloy, will go down as one of the best fights na hindi nangyari. Sapagkat naniniwala po ang inyong lingkod mga kaibigan that among our fighters right now, si General Casimero ang may pinaka-best shot dito kay Naoya Inoue. Taglay niya, experience, lakas ng suntok, at tibay. Bagay na hindi kayang ibigay ng ilang mga Pilipinong boksingero kontra kay Naoya Inoue. Ayan. Yun nga lamang, mayroong isang key ingredient na wala at ito yung disiplina, yung pag-monitor sa kanyang timbang na nagiging ikangay balakid sa isang laban kontra kay Naoya Inoue. For the record mga kaibigan, dapat ay 2 beses nang pwedeng nangyari ang bakbakang Inoue versus Casimero. Una po itong ikinasa noong April 2020 sa Las Vegas, Nevada. Noon ay mga bantamweight champion si Inoue at si Casimero. Hawak ni Inoue ang WBA at IBF bantamweight title, samantalang WBO bantamweight champion naman si General Casimero. Pero hindi po natuloy ang labang ito bagamat pirmado na sapagkat nagkaroon po ng COVID-19. So April 2020 na-cancel ang labang Casimero versus Inoue. Nang nag-resume ang pro boxing later in 2020 ay hindi na po ibinalik ang laban at sa halip they went their separate ways. Iba na ang nilabanan ni Naoya Inoue at iba naman ang nilabanan ni General Casimero. Now, this fight could have still happened, in my opinion, in December 2022. Noong December 2022, mga kaibigan, naglaban si Naoya Inoue at ang WBO bantamweight champion si Paul Butler ng Inglaterra. Dapat si Casimero yun at hindi si Butler. Bakit ikanyo? Because Casimero was supposed to fight Butler in December 2021 sa Dubai. Hindi natuloy because of weight issues. Ni-reset to April 2022. Hindi rin po natuloy sapagkat nahuli nagsasauna itong si General Casimero, bagay na ipinagbabawal ng Boxing Commission doon sa Inglaterra. So hindi rin po natuloy. Dapat Casimero versus Butler. And I thought Casimero would have knocked out Butler in that fight. Sigurado. Ang nangyari, si Butler, nilabanan si John Sultan, and later on, nung matanggalan ng WBO title si Casimero, na-promote to regular world champion itong si Paul Butler. Naging WBO bantamweight champion nang hindi naman tinatalo ang totoong kampiyon na si General Casimero. Nung panahon na yan mga kaibigan, mainit na si Inoue sapagkat gusto niyang i-unify ang lahat ng bantamweight titles sa boxing. So December 2022, nagharap si Butler at si Inoue at ni-knockout ni Inoue si Butler para maging undisputed bantamweight champion. Dapat si Casimero yun. Dapat yung laban na yun ay Casimero versus Inoue. Kung hindi nagsimula itong problema ni John Wells sa kanyang timbang, sana'y natuloy na ang labang Casimero versus So, Inoue. timbang Ngayon, talaga, no? hindi po natin alam
kung saan patungo ang labang ito, kung matutuloy pa ba o mananatili na lamang ikangay panaginip. If this fails to materialize, sabi ko nga mga kaibigan, it will go down as the best fight we never saw. Masakit, ano po, pero yan po'y parte ng history ng boxing. At ngayon mga kaibigan, a little bit of history. Kung sakaling hindi matuloy ang bakbakang Casimero versus Inoue, this fight will go down as one of the best fights na hindi nangyari. Isang napakagandang laban na hindi natuloy. Alam nyo, hindi po ito bago sa boxing history sapagkat marami po tayong mga laban na halos pirmado na but for some reason ay naudlot. Para sa akin, narito ang ilang mga labang ito. Number 1, Riddick Bowe versus Lennox Lewis na dapat sanay for the heavyweight championship. This fight should have happened around 1993 mga kaibigan, kung saan noon ay WBC at IBF heavyweight champion si Riddick Bowe. Pero hindi po nangyaring laban sapagkat si Lennox Lewis ay number 1 contender na ng WBC. Nakaposisyon na itong si Lennox Lewis na labanan si Riddick Bowe. Sa halip, ngay depensa ang corona kay Lennox Lewis, minabuti ni Riddick Bowe na ibakante ang titulo. Tinapon niya sa trash can yung WBC title. Bakit ikanyo? Simple lamang, natakot si Riddick Bowe. Sapagkat noong 1988 Olympics mga kaibigan, siya po ay pinatulog ni Lennox Lewis sa kanilang Olympic match. So alam na natin kung bakit hindi natuloy yung labang ito sapagkat naduwag si Riddick Bowe. Isa pang laban na napakalaki sana na pwedeng nangyari ay yung 1982 na laban sa pagitan ni welterweight champion Sugar Ray Leonard at junior welterweight champion Aaron the Hawk Pryor. Si Aaron Pryor, isa sa pinakamagaling na sluggers, talagang non-stop kung sumuntok, samantalang isang napakagaling na boxer-puncher naman si Sugar Ray Leonard. Nag-agree na ang dalawang boksingero na maglalaban para sa welterweight title ni Sugar Ray Leonard noong 1982. Pero hindi po natuloy ang labang ito sapagkat sa isang tune-up na laban, nagkaroon po ng detached retina itong si Sugar Ray Leonard. Tingin ko nga yung detached retina, yung problema sa mata, ay nakuha pa niya doon sa kanyang unang laban kay Thomas Hitman Hearns. So si Sugar Ray Leonard nagkaproblema sa mata at nagretiro. Ito ay isa sa mga una sa napakaraming retirements ni Sugar Ray Leonard. Pero itong si Aaron Pryor ended up facing the great Alexis Arguello in easily his best performance. Isa pa magalaking laban mga kaibigan na dapat sana nangyari yung bakbakang Mike Tyson versus George Foreman. Ang labang ito dapat nangyari around 1990 or 1991. Ito yung dream fight sa pagitan ng dalawang pinakamabigat na puncher sa history ng boxing, Tyson versus Foreman. So dapat nangyari ito around 1990. In fact, in June 1990 mga kaibigan, si Foreman at si Tyson even appeared in the same card para in a way i-promote na ang kanilang eventual na pagtutuos. Pero nagkaroon po ng promotional issue dito sapagkat itong si Mike Tyson lumipat from HBO to Showtime. So nagkaroon ng problema sapagkat identified sa HBO Boxing Network itong si George Foreman. Inilipat ni Don King si Tyson sa Showtime. So hindi po natuloy. Pangalawa, nabilibid po sa kasong panggagahasa o rape si Mike Tyson and he ended up in jail. So wala na. Hindi na natuloy ang sanay dream match sa pagitan ni Tyson at ni George Foreman. Another big fight mga kaibigan, featherweight matchup sana circa 2011 sa pagitan ni Yuriorkis Gamboa at ni Juan Manuel Lopez o Juanma Lopez. Si Gamboa from Cuba, talagang horrific puncher. Itong si Juanma Lopez ng Puerto Rico, ganun din po, napakalakas sumuntok. Ang labang ito, pareho silang featherweight champions, dapat sana ay per unification bout. Ang problema, napakalaki po ng hinihingi ng dalawang boksingero ayon kay promoter Bob Arum. So inisip ni Bob Arum, malaki ang gusto nyo bayad, i-marinate muna natin yung laban. Kumbaga, painitin muna natin. Lumaban muna kayo sa ilang boksingero para tumaas ang demand at makahanap ako ng paraan para mabayaran kayo ng malaki. Ang problema mga kaibigan, in 2011, Juanma Lopez was knocked out by Mexican Orlando Salido. Tulog itong si Juanma Lopez kontra kay Orlando Salido at nawala na ng interes ang mga boxing fans sa labang Lopez versus Gamboa. Napakaganda sana mga kaibigan. So yan mga kaibigan, ang ilang mga piling laban na napakaganda, halos silyado na, pero naudlot dahil sa mga pangyayaring beyond our control, sabi nga ng mga promoter. Sana hindi ganyan ang mangyari
sa Naoya Inoue versus Janbel Casimero. Meron pang sapat na panahon para matuloy ang bakbakan sa pagitan ng dalawang Asyanong boksingero. At yan mga kaibigan, ang buod ng ating Boxer Shorts for today. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na patnubay dito sa ating munting YouTube channel. Yun po mga idol ang paliwanag ni sayang daw dahil hindi timbang talagang problema ni Casimero daw, no? Hindi nakuha ang tamang timbang dito sa UK, yung kay Butler. Sana siya yung makalaban nun, no? At sana din ay hindi sila nag-live nung time na yon at doon nakita tuloy na nagsauna. So ang problema talaga ay itong timbang ni Casimero. So yun din yung ayaw din ni Naoya Inoue na hindi makuha ang timbang ni Casimero, baka kasi masayang. Last laban ni Casimero kay Sanchez, na overweight siya ng 1 pounds mga idol. So, at nga, naban siya ng 1 year sa bansang Japan mga idol. So, hopefully, no? Alam naman natin na gustong-gusto natin na makalaban itong si Casimero at Inoue. Sana po, no? Kapag dumating po yung time na talagang magkaroon na po ng promoter si Casimero na malupit, no? Na maikasa ang laban, Naoya versus Casimero, ay sana ay makuha ang tamang timbang ni Casimero, parang wala ng problema, no? Sana makakuha ng malupit na promoter si Casimero, o dito nga sabi nila ay baka babalik sa Impi promotion si Casimero para matuloy lang laban dito kay Naoya Inoue, or no, makakuha din sila ng nutritionist or strength conditioning coach mga idol para daw ay makuha ang tamang timbang dito sa 122 kung sakali na magtapat sila si Naoya Inoue para hindi masayang mga idol. So, kayo dyan mga idol, anong masasabi nyo dito? No? Takot nga ba si Inoue o may problema si Casimero dito sa kanyang timbang? Please, ikomento mo na sa baba mga idol para ating pag-usapan. Para sa akin mga idol, ang tamang gawin lang ni Casimero para mapalaban dito kay Naoya Inoue ay kumuha ng malupit na promoter at kumuha ng nutritionist para makuha ang tamang timbang. At yan lang po mga idol. So hanggang dito mga idol, maraming salamat. Yan ang ating mga dugong Pinoy, DJL Sports TV. Maraming salamat at don't forget to like and subscribe dito kay Boxer Short, Attorney Tolentino. God bless mga idol.